Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inimbitahan ko po ang lahat na tumayo para po sa pagbasa natin ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahin ay Psalms 101-5. Babasahin po natin ito sa Tagalog. Sa Psalms 101-5. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Sambahin ninyo ng may kagalakan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Kilalanin ninyo ang Panginoon, ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Pwede po bang sabihin natin, Hallelujah! Mas malakas! Hallelujah! Amen. Amen. Pwede po bang umiyak muna ng 5 minuto? Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Grabe. Pastor Alen, 5 minutes daw na iyak pwede. Amen. Napakabuti po ng Lord. Walang katulad ang Panginoon. Kaya po yung papuri natin, pagsamba natin, pasasalamat natin, nararapat lamang po. No? Nararapat lamang na ibigay natin sa ating Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, 3 preaching po tayo ngayon. Mauna po ako, mamaya si Pastora Len. Nais ko lang pong, sige po, upo po muna tayo mga kapatid, kasi po to mga 30 minutes. Hindi po, no. Noong pa pong isang araw, no, tinitingnan ko po itong ating harapan. Sabi ko, noong unang tinanggal po namin yung kurtina, sabi ko, napakarumi ng kurtina. Nakakahiya ng makita ng mga dumarating na ganito karumi ito. Tanggalin na. So, nagdesisyon po ako, patulong ako kay Brother Ryan, tanggalin. No, at ang lumabas ay ito. Ano po? Nakita nyo naman, ito ang lumabas. Nung tinitingnan ko po kanina, sabi ko, bagamat natanggal yung kurtina, napalamuti lamang, pero ang katotohanan nun, yung bahay, yung lugar, nagpapagamit sa Panginoon. Amen? Iyon ang katotohanan, iyon ang lumabas. Napakabuti po ng Lord. At ngayon pong umagang ito, sa atin pong pakikinig, sa atin pong awitan, ano man po yung daladala natin, baka nagtatapang-tapangan tayo ngayon, pero meron tayong mga daladalang mabibigat. Ano man yung itinatago natin sa kabila ng mga ngiti na yan, sa kabila ng lahat ng daladala natin ngayon, ano po tayo, magpakatotoo po tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag po nating pakialaman o wag po tayong mag-care doon sa katabi natin. It is you and the Lord. Ngayon pong araw na ito, sa pag-awit, sa pananalangin, hayaan mo na kayong dalawa lang ng Lord. Kayong dalawa lang muna. Mamaya mo na intindihin yung katabi mo. Mamaya mo na intindihin ang lahat. Kayo lang po muna ng Lord. Amen? Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Bigyan ko po kayo, kahit saglit lang, pumikit po tayong lahat, isipin po natin, ano ba yung isusumbong ko sa Lord? Ano ba yung daladala ko ngayon? Na wag hayaan itong daladala ko ngayon, na tayo ay mahadlangan ito para mag-all out tayo sa pagpupuri, mag-all out tayo sa pagsamba, mag-all out tayo sa pakikinig, mag-all out tayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Sige po! Hallelujah! Hallelujah! Oh God! Hallelujah! Pray ka, Panginoon. Alam niyo po, nais ng Diyos i-feel yung bawat isa sa atin ngayon. Ayaw ng Diyos, uuwi tayo empty-handed. Ang gusto po ng Panginoon, punong-puno tayo. Nag-uumapaw ang bawat isa sa atin sa araw na ito, sa oras na ito. Huwag mong hayaan, kapatid, na uuwi ka na walang laman. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus! Hallelujah! Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat, laging mayroong bagong araw, bagong umaga, Panginoon.
nagpapatunay, Lord, ng iyong katapatan sa aming mga buhay. Laging nagpapatunay, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Marapat lamang na lahat ng aming papuri at pagsamba, Lord, ay ibigay namin sa iyo sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na tapat. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, tulungan mo kami. Nais namin makatagpo ka, Panginoon, sa oras na ito. Nais namin, Panginoon, punuin kami ng iyong presensya. Punuin, Panginoon, ang lugar na ito ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, ang kabuuan ng service na ito, Lord, mula sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi, Lord. Dala-dala namin ang katotohanan ng iyong mga salita, Lord. Magbibigay sa amin ng kagalakan, magbibigay sa amin ng kalayaan, magbibigay sa amin, Panginoon, ng panibagong apoy sa aming mga pananampalataya. Hallelujah. O God, dalangin po namin ang lahat ng gaganap. Anoint them, Lord. Anoint them. Hallelujah, Jesus. And we ask, Lord, na ang gagamitin mo na pagpapahayag ng iyong salita sa oras na ito. Anoint him all the more, O God. Hallelujah. Ang iyong mga salita lamang, Panginoon, ang siyang lalabas sa kanya mga labi. Walang pagmamalaki, Panginoon. Walang pagmamataas, Panginoon. Kundi buong kapakumbabaan, buong kababaan, Panginoon, na siya ay magpapahayag ng iyong kabutihan sa aming kalagitnaan. And may this live stream, Panginoon, mag-reach out ng napakaraming kaluluwa, O Diyos. Hallelujah. Maging ang live stream namin, Panginoon, gagamitin mo para maraming tao ang makakilala sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Papuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen! 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 Hallelujah! Minsan pa, pwede po ba nating ibigay yung pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay? Hallelujah! Minsan pa, pwede natin isigaw, Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Sa umaga na to, sama-sama tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ipalakpak natin ang ating mga kamay and let us celebrate yung goodness po ng ating Diyos sa umaga na to. Alam niyo po mga kapatid, we are celebrating the month na to na kung saan yung anniversary natin, malapit na 1-year anniversary ng CCFC. Palakpakan natin ang Diyos para sa isang taon. Hallelujah! Isang taon ng katapatan, isang taon ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya sa umaga na to, karapat-dapat lamang na siya'y papurihan, dakilain at bigyan ng pagsamba. Hallelujah! Oh, hallelujah! Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya sa puso ko. Wala nang ang iba, oh Diyos, oh Diyos. Minsan pa, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya sa puso ko. Wala nang ang iba, oh Diyos, oh Diyos. Kaya lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumpasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal, mapagkat ikaw ang Diyos na kapag-kailan pa man. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, nakarapat-dapat ka sa lahat ng papuri at pagsamba. Oh, we just wanna thank you, God, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Let us sing, lagi kang pasasalamatan. Lagi kang pasasalamatan sa lahat
ng iyong kabutihan. Pupurihin, Purihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya sa puso ko. Wala na nang iba, oh Diyos, oh Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan na pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ang kahit na sino pa man. Wala na nga hihigit pa sa iyo. Pagmamahal ang mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Hallelujah! Sa mga oras na ito, mga kapatid, alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Lahat ng pasasalamat, itaas mo sa Kanya. Karapat dapat sa lahat ng papuri pagsamba. Hallelujah! We just wanna thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Sama-sama nating awitin. Pagkat lagi kong nararanasan ng pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala na ngang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Narising pagkat lagi kong nararanasan na pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala na ngang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay at dakila sa umaga na to. Hallelujah, Lord. At right at this very moment, patuloy po tayo na dumako sa presensya ng ating Diyos. Let us take this time and opportunity po to give back all the glory and praises na deserve po ng ating Diyos na buhay at dakila. And through those years, ang Diyos po ay patuloy na nagtatapat sa atin. Kahit na may mga pagkakataon, kapatid, na aminin natin, may mga pagkakataon na tayo mismo, hindi tayo nagtatapat sa Panginoon. There are times we struggle to be faithful. There are times we struggle, we are weak. There are moments that we get tempted, we get deceived by the enemy. But at the end of the day, God is still there para ipaalala sa atin na ang dapat nating lakaran ay yung kadakilaan niya at ang katapatan niya sa ating mga buhay. Imperfect man tayo, mga kapatid, but our God is truly perfect God. Kaya anumang karumihan, anuman yung pagkukulang sa pamamagitan ng ating paghingi ng tawad, pagtanggap sa ating Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas, buong puso pa rin niya tayong yayakapin dahil ganon katapat ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya sa umaga na to, sama-sama tayong magpuri and let us celebrate the goodness and faithfulness of our God. Hallelujah. Sadyang kibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Yes, Lord. Katulad
pagsilat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Kasi dakila ka, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming layas, Lord Jesus. Mundo'y magunaw man, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Sing dakila, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa pagkakataon na to, mga kapatid, itaas mo ang papuri mo, ang pasasalamat mo, ang pagdakila mo sa katapatan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! He deserves lahat ng thanksgiving. He deserves lahat ng mabubuting salita na ating itataas sa Kanya sa umaga na to. Kaya purihin mo siya sa pamamagitan ng iyong mga labi. Nakikinig ang ating Diyos na buhay. Yes, Lord! We just want to worship you today, O God. O, purihin ka, Panginoon. Sige, mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Dakila ka, Panginoon. Walang katulad, walang kapantay, karapat-dapat sa lahat ng papuri pagsamba. Oh, Diyos! Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Hallelujah! Let us sing this part of the song. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga, gangang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan sa bawat bighati, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila kasing dakila
mga oras to mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay bilang pagbibigay ng ating papuri't pagsamba, bilang ating pagluwalhati sa ating Diyos na dakila. Let's just feel the presence of our Lord moving in our midst. Hallelujah. And let us sing this song. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri, pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri. Let us sing hallelujah. Hallelujah. Oh, pinupuri, pinupuri ka na. Let us sing hallelujah. 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 Pinupuri ka na. Sing hallelujah. Let us sing without instruments. Sing hallelujah. Hallelujah. Sing pinupuri, pinupuri ka namin. Let us sing hallelujah. 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 Pinupuri, pinupuri ka na. Sing hallelujah ng mas malakas. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri, pinupuri ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka na. Let us sing hallelujah. 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 Pinupuri, pinupuri ka namin. Papurihin ka po ng bilang karapat-dapat sa lahat ng papuri. Oh, hallelujah. Ika'y nagkilang at kamangha-mangha. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na to, O Diyos. That we are able to praise you. We are able to worship you, O God. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay may kakayahan magsalita. Kami ay may kakayahang umawit. Kami ay may kakayahang makinig, Lord God. That's why all these blessings, Panginoon, na minsan we are taking for granted, Panginoon, na minsan ay hindi na namin ay pagpapasalamat sa iyo sa umaga na to, Lord. Thank you. Salamat, Panginoon, dahil nakakakita pa kami because not everyone can see. Thank you very much, Lord Jesus, dahil nakakapagsalita kami because not everyone ay may kakayahang magsalita. Thank you very much dahil nakakarinig kami because not everyone is given the chance na makarinig. We just want to thank you, O God. Salamat sa hininga. Salamat sa pagising sa amin kaninang umaga, Lord. Because not everyone
ay binigyan ng pagkakataong makita pa ang ganda ng umaga na to, Lord. Kaya salamat sa kadakilaan mo. Salamat sa katapatan mo, Lord God. And we just cannot wait, Panginoon, na dumating yung moment, yung araw, na sasabihin mo sa amin, Lord God, na kami, Lord Jesus, ay makakapasok sa kaharian mo, na kami ay tatanggapin mo, kami ay yayakapin mo, Lord God. Well done, my faithful servant. We just want to worship you and thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa mga oras na to, ipagpasalamat mo rin sa Diyos. Lahat ng pwede mong ipagpasalamat sa Kanya. Maaaring sa buong week na to, you have been so busy. Wala kang naging oras na makapanalangin ng mahaba, makapagpasalamat ng genuine sa ating Panginoon. That's why take this opportunity, mga kapatid, to thank the Lord. Because He is with us. He is with us right now. And He is moving in our midst. Hallelujah. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Set your eyes on Jesus alone this morning. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Takila ang katapatan, O God. Karabarashin ka na. Karabarashin ka na. Karabarashin ka na. Karabarashin. Kung kaya mong umawit ng mga awit na nanggagaling sa puso mo, please do so. Kung paano mo ipapakita yung pagsamba mo sa ating Diyos, gawin mo, malaya ka, kapatid, malaya ka, na itaas ang papuri pagsamba mo sa ating Diyos sa umaga nito. Oh, salamat, Panginoon. Sa umaga na to, babaunin namin, Lord God, yung katapatan na nagmumula sa iyo, O God. And we are very much ready na makinig ng iyong salita sa umaga na to. Dahil ngayon pa lang sa pag-aawitan namin at pagtutugtugan, Lord, alam namin kasama ka na namin. Kaya ihanda mo yung aming mga isipan sa pakikinig ng iyong salita sa umaga na to at hayaan mo na tumimo yun sa puso ng bawat isa sa amin, Lord. Kaya naman tinataas namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at lahat ng pagdakila sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sumamo pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagsusumango pagindapat.
sinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsimba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang Ako'y tulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ito'y mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsintan. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsintan. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Grabe. Isang palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po ba yung ganun pong kanta ay isang pwede po nating angkining panalangin, no? Na yung bata ay sabi niya maging gamitin siya ng Panginoon. Naalala ko po yung kwento ng isang bata nung offering basket, anong offering na po eh. Yung bata eh tumungtong sa offering basket eh. Sabi niya, "Oh, anak, bakit nasa offering basket ka? Kasi wala po akong may bigay, wala akong pera, kundi yung buhay ko, paggamit sa'yo." Praise God. Hallelujah. Sila po ang magiging kapalit natin sa mga panahong darating. Amen. Praise God. Ganda ng kanta, no? Tayo po ay nagsiselebrate na po tayo ng anniversary month. Palakpakan po natin ng Panginoon. God's faithfulness, no? Ang kanyang katapatan sa atin ay napakabuti ng Panginoon. Ayoko nang umiyak. Yung pinagdaanan po natin talagang, siyempre, hindi naman po laging smooth sailing tayo, no? O smooth yung way natin. Maraming po mga rough road na dinaanan tayo, may mga challenges. But nakita po natin ang katapatan ng Panginoon. Kaya doon pa lang sa pagsikat ng araw, nagbabadya na po ito ng katapatan ng ating Panginoon. Amen. Kaya ho, marahil sa buhay po natin, sa lakarin natin, maraming kahadlangan, no? Maraming ilalagay ang kaaway na mga balakid upang tayo po ay pahintuin, lalo tigit pahintuin ng Panginoon. Pero kailan mga kapatid, anumang kapangyarihan, walang sino man, nothing else, no one else could stop the hands of God. Amen po ba? Walang pwedeng humadlang at walang pwedeng humara sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang layunin sa ating mga buhay. Praise God. Marahil po maraming may mawawala. Hindi na po natin tayo nanalangin na maraming mawawala. May mga nawawala, pero may binabalik ang Panginoon. Praise God. Amen po ba? Sabang palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Excited na po ba kayo sa ginagawa ng Panginoon? Praise God. Ano po ba, 1 taon pa lang tayo sa church na to, marami nang ginagawa ang Panginoon. Amen. Sabang palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Woo! Hallelujah. Praise God. Praise God. Meron po akong gustong itanong sa inyo sa umagang ito. Ano po ang kalagayan sa buhay niyo na tila nawala na kayo ng pag-asa?
kayo ay nawawalan ng pag-asa. Para bang dead end na to? Ito na yung kahuli-hulihan sa buhay natin. Marahil po sa atin, sa iba, maaring na hospital, no? Maaring iba po ay nasadlak sa malaking iskandalo ng buhay, marahil po sa kaperahan, no? Marahil po sa relasyong mag-asawa o magkakapatid, no? Marahil po sa kabuhayan. Na tila ba wala na pong no way out na. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi natulog ang Panginoon. Amen po ba? At sa buhay po natin, ang simula at katapusan po ng lahat ng bagay ay nagpapasimula po yan sa pagpili. Sabi mo, pagpili. Kasi kahit sa dami ng iyong problema, no? O sa liit ng iyong problema, pag ikaw sa isang pagsubok na dumating sa iyo, ayaw mo na, wala na hong mangyari. Kahit sino hong mag-encourage sa iyo, wala ho. Kasi you choose eh. Pinili mo ang isang desisyon sa buhay mo. Kaya po sa isang desisyon sa buhay natin mga kapatid, ay pwede itong, ibig sabihin, ito ang simula at ito rin po ang magiging magsasabi ng iyong kawakasan ng iyong buhay sa magitan ng iyong desisyon. Kaya ho, sa umaga pong ito, meron po akong gustong itanong. Meron po bang bago rito na bagong dalo sa ating panambahan? Meron po ba? Meron isa? Ayan. Sasabihin ko lang sa iyo, anak ba, kapatid, no? Na hindi aksidente ito. At walang sinayang ang Panginoon na pangyari sa buhay mo. Tandaan po natin na pinapaalalahanan ka lang ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Pasimula pa lamang po ito ng isang mainam na buhay na nais ng Panginoon sa buhay mo. Praise God. Medyo malabo po yata ako. Praise God. Ang ating po tatalakayin sa umaga pong ito ay mula sa aklat ng Biblia, siyempre. Di po ba? Tama. Huwag niyo munang i-plus, ano. At meron po akong papahulaan, no. Propeta po ito. Na kung saan, ang propetang ito ay dumaan po ng pagsubok, mahigpit na opposition, ibig sabihin po paghadlang doon sa panawagan ng Panginoon sa kanya, sa kanyang pamilya, hindi siya naintindihan, sa kanyang kamag-anak, maging sa mga hari at mga pari, no? Ito po yung taong ito. Siya po ay hindi pinahintulutang mag-asawa. He was forbidden to marry. Siya po ay ginamit sa 5 kaharian o 5 hari. Sa 40 taon po niyang paglilingkod, 2 lang po ang kanyang convert. Ewan kung naalala nyo, nung mga nakarang midweek natin, binanggit na to eh. Sa 40 taong kanyang paglilingkod, siya ho ay 2 lang ang convert niya. Kaya marahil sa paningin niya, ito ay failure. Siya ho ay itinapon sa maputik na cistern o yung balon, no? Maputik ho yun. Para mamatay na siya, pero hindi siya namatay doon. At siya, merong nagligtas sa kanya. Ganun po katindi ang kanyang karanasan. Siya ho ay maging ang kanyang kaanak ay tangkaw siyang patayin. Threatened to kill. At siya po ay binugbog, no? At marami pa mga bagay. Siya po ay na-aresto, siya ay kinulong. Pero meron po siyang binanggit sa kanyang mga salita. Nang sabi po niya, babasahin ko lang po, i-quote ko lang, the word of God as a burning fire shut up in my bones. Nang ibig sabihin po sa Tagalog, mga kapatid, nag-aalab o nag-uumapoy na parang kumukulong sa aking mga buto. Yun po ang sinabi niya, no?
hindi siya napahadlangan, hindi siya napahinto ng ganitong pangyari sa kanyang buhay. Bagko sabi niya, ang mga salita ng Panginoon para itong apoy na nagbibigay buhay sa akin. No, na kumukulong sa aking mga buto. Ibig sabihin po, ito yung bubulong sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Aayaw na siya, susuko na siya. Tanggarin niyo niyang umayaw na eh. Ayaw na niya mangaral. Pero ito ang naging dahilan, sabi niya, Panginoon, ang salita mo ang siyang nag-uudyok sa akin upang manatili akong maging tapat sa iyo at mabuhay. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, ang tanong ko kanina, anong bagay sa buhay mo na tila gusto mo nang umayaw? Gusto mo nang sumuko? Na para bang katapusan na ng lahat sa buhay mo? At sa pang tanong anong bagay sa buhay mo ang ayaw mo nang balikan? O sa kabilang banda, yung mga taong naging bahagi ng iyong pagsulong, lalo tigit pagbuo ng iyong pagkatao. Kaya sa umaga pong ito, ating pong tatalakayin ng isang ang isang pamagat ng ating pong pag-aaral ngayon ay ang pag-alala sa paglalakbay o pagbalik tanaw sa pinagdaanan. Nang ibig sabihin po, ang ating pinaka-focus ay ang katapatan ng Diyos sa paglipas ng panahon. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Nang ibig sabihin po mga kapatid, remembering the journey of God's faithfulness through the year. No? Kapatid, pinabayaan ka ba ng Panginoon? Amen. Minsan ang asawa ko nag-date po kami minsan jogging dina-jogging ko yan. Kaso nga lang sa kaka-jogging sabi niya, paano ngayon ko na mag-jogging lalong lumalaki yung tiyan ko kasi malayo-layo pa lang, makita namin lugaw na kami, no? Praise God. Hallelujah. Through the years. Hallelujah. Tapat ang Panginoon. Amen po ba? Sabi ko sa kanya, huwag ka ma-insecure, mami, kasi apple ka sa aking mga mata. Amen. Ligit sa lahat sa Panginoon. Hindi, ang figure mo nagbabago, pero ang pagkatao mo, ganun ka pa rin. Praise God. Ganun ang pananaw ng Panginoon. Amen po ba? Hello? Nandyan po ba kayo mga kapatid? Magbago man po ang ating mga kalagayan sa buhay, ang anyo ng ating mga muka, o ng ating katawan, no? Ang ating sitwasyon, kailanman, hindi nagbabago ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya po, ang sinasabi ko pong walang iba na propetang ito ay sino? Alam niyo, siya kasi nagturo na ng asawa ko, Jeremiah. Si Jeremiah po yun, mga kapatid. Kaya ito po yung lamentation o panaghoy sa Tagalog. Ito po yung kung saan ay, ang tawag po sa kanya kasi weeping prophet. Iyak siya ng iyak sa Panginoon na marami siyang convert, maraming madadala sa Panginoon. Pero dadalawa lang ang nadala niya, si Baruch. No? Tsaka siya ang naging sekretary niya. Grabe sa 40 taon, 5 kaharian, dadalawa lang ang naging convert niya. Kung ikaw po kaya, anong gagawin mo, no? Biro mo sa 40 taon mong naghahayag ka ng mabuting balita, ng pagliligtas, dadalawa lang ang nadala mo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dito po sa lamentation o sa panaghoy, 3:22-23 sabi dito, ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag hindi nagwawakas. Ito ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Sa iba pong salin sabi ron, ngunit matatandaan ko ang bagay na ito, kaya't ako'y may pag-asa, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi natatapos. Ang kanyang mga kahabagan ay hindi nagmamaliw. Bagong-bago ang mga ito tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Hallelujah. Praise God. Nang ibig sabihin po mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon, hindi ito recycle, hindi ito pangat. Ano yung pangat? Ano yung pangat? Pangatlong init, no? Ulam mo na ngayon, at tanghali, o kaya umaga, tanghali pa rin, gabi pa rin. Tapos di pa naubos, kinabukasan uli, papakuluan mo uli. Lalagay mo lang sa rep. Yun po yung pangat. Pero dito po mga kapatid, sabi dito, ano sabi ron? Hindi natatapos, hindi nagmamaliw, bagong-bago ang mga ito tuwing
umaga, mga kapatid. Kaya po, iba yung nakaraan. Wag kang umasa sa nakaraan na pag-ibig ng Panginoon. Hanapin mo po yun. Choose to seek God's love sa buhay mo, mga kapatid. No? Nandiyan ho ba kayo? At kapag nakikita natin yung mga kapatid, nahanap natin yun, hindi tayo tatununin ng problema eh. Ito nga, si Jeremiah eh. Hindi ho siya napasuko eh. Hindi siya napaayaw. Hallelujah. Kaya po, sa umaga pong ito, kung bakit natin babalik tanawin ang mga bagay nito, mga kapatid, sapagkat hindi upang tayo'y mabuhay sa nakaraan, sa noon, kundi nais po ng Panginoon na tayo po ay makita natin ang bakas ng katapatan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya binabalikan po natin kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo inalayan ng ating Panginoon, paano tayo ginabayan ng ating Panginoon. Sabi ko kanina, ayoko na magtaas ng boses ko kasi wala na. Kaya kanina hindi ako makapagtaas talaga ng boses sa pagpupuri sa Panginoon dahil nga ho, medyo yung boses may tama na. Praise God. Hallelujah. Kaya ayoko itodo. Praise God. Kaya ito rin po, hindi po ito kwento ng galing natin, kundi kwento ng kagalingan, katapatan ng Panginoon. Amen? Ang buhay po natin, mga kapatindaan natin, hindi ikaw ang magaling. Hindi ikaw ang bida. Hindi ikaw ang sikat. Hindi ikaw ang mahusay. No? Hindi tayong mahusay, kapatid. Kaya nga, kung makita natin, laging titingnan ni Pablo na siya po'y nakatungtong lamang sa biyaya ng Panginoon. No? Tungtungan ng ating buhay, kung bakit tayo nanatili, kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo nakakaranas ng pabor ng ating Panginoon, dahil sa biyaya at tabag ng ating Panginoon. It's not by might nor by power, but by Spirit, says the Lord. Hindi sa lakas mo, hindi sa karunungan mo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na sumasayo. Sige. Hallelujah. Kaya si Jeremiah po, kung makita natin siya, Jeremiah 3:18, dahil siya umayakda ng lamentation, ay nagsabing, nawala ng aking pag-asa. Sabi po niya ron eh. Nawala na ako ng pag-asa. Ngunit sa latang 21, mga kapatid, nagpasya siyang alalahanin ang katapatan ng Diyos upang ibalik ang pag-asa. Mga kapatid, kapag inaalala po natin sa nakaraan yung ginawa ng Panginoon, nabubuhayan ka eh. Diba? Nabubuhayan ka ng loob eh. Lumalakas, tumatapang ka dahil nakita mong hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Kaya tatanong ko uli kayo, pinabayaan ka ba ng Panginoon? No? Kaya ulitin ko yung kwento kanina, nabitin. Sabi ko sa asawa ko nung nagkwentuhan kami, Mami, buhat na nagsama tayo, nagutom ka ba sa akin? Yan ang tanong ko sa kanya. Sabi niya, Daddy, hindi. Pinakita mo lang na, ang kalwalit din po sa Panginoon, sabi niya, pinakita mo lang, mahusay kang, sabi niya, ang tawag doon? Provider. Kaya nung durog-durog ang puso ko noon, hindi ko lang pinakita sa asawa ko, no? Pero alam niyo kapatid, kung kaya natin gawin yun, masigit ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Hallelujah! Praise God! Ang tao nga kayang gawin yun eh. Lalo pa ang Panginoon, mga kapatid, limitado tayo eh. At minsan meron tayong mga sinasang-alang-alang, baka hindi ako tanggapin, baka i-reject ako, di ba? O kaya masayang ginawa ko. Pero sa Panginoon, kapatid, sabi, while yet we are sinner, na tayo makasalanan pa, inibig ka na ng Panginoon, tinanggap ka na ng Panginoon, minahal ka na ng Panginoon, namatay siya para sa'yo. Mga kapatid, walang matinong tao ang magpapakamatay sa kanyang kaaway. Tayo po'y tinuring kaaway ng ating Panginoon dahil sa kasalanan natin. Hindi tayo matunghayan ng ating Panginoon, pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, mga kapatid, dahil sa kanyang habag, tinanggap ka niya, minahal ka niya, at pinababalikan niya sa kanyang kanlungan. Amen po ba? Pinababalik tayo ng ating Panginoon, maranasan po natin yung katapatan ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya po sa umagang ito, isang hamon mga kapatid na magtiwala tayo sapagkat bago lagi, no? Bago, new every morning ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? At huwag tayong matakot sa mga inaharap. Yun po ang isang paalala rito eh. Huwag kang matakot sa inaharap. Marahil hindi po natin alam ang dadaan natin, but we know who holds our future, sabi nga doon, no? We may not know
what the future hold, but we know who hold our future. Dapat yun po ating alam, mga kapatid. Maraming hindi natin alam kasi binabaybay pa lang natin yung dadaanan natin. Hindi natin alam kung saan tayo babagsak, saan tayo tatayo, saan tayo magtatagumpay, kailan, paano. Pero ang Panginoon po, alam niya ng lahat ng yun. Basa niya ng lahat. Amen po ba? Alam niya na ang magiging end result ng lahat ng pangyari sa ating mga buhay. Even your color, even your hair, sabi po ng Biblia, alam niya. Kaya anong dapat nating ipag-alala, mga kapatid, kung ang manlilikha, kilala niya tayo bago pa tayo ipanganak. Mga kapatid, bago po tayo panganak, kilala na tayo ng ating Panginoon. Who we are, no? Para po limitahan, sukatin natin ang katapatan ng ating Panginoon. Kaya po isang paalala sa atin, mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? At huwag tayong matakot. Ano po bang katapatan ng Panginoon? Parang rebar. Alam niyo rebar? Sa amin po kasi sa construction, ang rebar. Ito ho, nakita niyo to, simento, di ba? Simento yan. Ang rebar po, yung mga bakal na nag-hold ng semento, nagpapatibay ng poste. Yun po ang tawag doon rebar, yung mga bakal na yon. Ganun po, hindi man natin nakikita ang loob nito, ganun po ang Panginoon. Hindi man po natin napapansin kung ano nasa loob nito, ganun po ang Panginoon. Hindi man natin ma-appreciate yung nasa loob nito, pero makita natin ang tibay kung bakit nakakatayo. Yun po ang rebar. Yun po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Hallelujah. Hallelujah. Siya po ang rebar ng ating buhay. At pwede po natin masabing siya rin ang hangin ng ating buhay. Kung wala ho tayong walang hangin, mga kapatid, hindi tayo mabubuhay. Ganun po ang Panginoon, ang kanyang kalikasan sa ating mga buhay. Katatlong bagay po, hindi ko ho, dahil nakahanda ho, meron po tayong communion. Meron po tayong communion ngayon, di ba? So, ang una pong nais kong bigyan punto po rito, mga kapatid, ang katotohanan ng katapatan ng Diyos ay napatunayan sa nakaraan. Ulitin ko po, ang katapatan ng Panginoon ay napatunayan, ang katapatan ng Diyos ay napatunayan sa nakaraan. Faithfulness in the past. Kaya po sa buhay natin, ang buhay po natin, marahil hindi maganda, masama, o mabuti man, mga kapatid, patunay lamang po ito na hindi tayo binibitawan at pinababayaan ng ating Panginoon. Kaya tayo narito ngayon. Amen po ba? Yung pong isang taon na binaybay natin, makita natin, mga kapatid, no? Ang diablo lang po ang galit sa ating ginagawa. Hello, nandiyan ba kayo? Ang diablo lang, mga kapatid, ang nainggit sa ginagawa natin. Hello, nandiyan ba kayo? Ang diablo lang ang nais magpatigil sa gawain ito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, sa umagang ito, tayo po ay magpatuloy. Amen po ba? Lagi po natin tingnan at ating napatunayan na kung paano po naging tapat ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ulitin ko, mga kapatid, ang katotohanan ng katapatan ng Diyos ay napatunayan po, no, sa ating nakaraang buhay. Kapatid, ano bang testimony meron ka? Ano bang patotoo meron ka na masabi mong mabuti ang Diyos sa buhay mo? Sabi nga doon sa awit, it's good to remember the goodness of God. Ako, pagka minsan na-tempt na rin akong sabi ko, parang ayoko na mag-preach, no? Ayoko nang mangaral. Pero minsan ho, pagka nag-plus sa akin yung eto ako noon, tapos po, nandito ako ngayon. Yung po bang pagsama ng Panginoon, no? Sa buhay ko. Wala ako noon, no? Wala na akong kwenta noon. Pero ngayon, nandito ako, sabag ng Panginoon, nakakatayo ako. Amen? Praise God. Yun po, hindi ko masamang tingnan ang nakaraan. Kung ito'y nagdudulot ng lalo pang higit, i-appreciate natin, pasalamatan natin ng ating Panginoon, itaas natin ang ating kamay para sa Kanya, lulatiin natin siya, wala akong masama ron.
Pero kung titinan po natin ang isang bagay na magpapahinto sa iyo, ayoko na, puro problema, puro pagsubok, puro pasakit, mga kapatid. Kung yun ang titingnan natin, mga kapatid, talagang kahit konti nga lang yan, pwede na tayo mapahinto niyan eh. Di ba napakalaki ng araw? Takpan mo lang ng piso ang mata mo, hindi mo na makita yung laki ng araw. Ganun minsan, napakalit ng problema, pag tinakip mo sa mata mo, sa isipan mo, lumiliit ang araw. Ganun din po sa Panginoon. Kapag ang isang problema, minagnify mo, mga kapatid, hindi mo nakikita ang kalakihan ng ating Panginoon. Lagi kong inulit, mga kapatid, kung ang problema natin, pagsubok natin, ay sinlaki ng barko, pero ang kalakihan ng Panginoon, sinlaki ng karagatan. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Kaya lagi po natin salaminin ang katapatan ng Panginoon sa nakarang nating mga buhay. Hallelujah. Ikalawa, ang katapatan ng Diyos ay laging sariwa. Tulad po sinabi ko kanina, yung kanyang faithful presence ay laging nariyan, mga kapatid. Hindi man natin naramdaman, hindi man natin na-appreciate, hindi man natin nakikita. Sabi ko kanina, parang hangin yan o parang siyang ribar yan. Pero nandun po nanatili yan, constant ang katapatan ng ating Panginoon. Sabi mo, constant. No? At hindi pwedeng diktahan ng tao ang Diyos eh. Hindi pwedeng kontrolin ng Diyos ang tao. Magbago ng sitwasyon, no? Magbago ng panahon, magbago ng buhay mo, pero ang Panginoon hindi nagbabago sa'yo. Sabi mo, sa'yo. Sabi mo nga sa'yo, sa'yo. Praise God. Minsan mo kasi kinakailangan sumalamin tayo na kausapin mo sarili mo eh. Hindi para magmukha kang baliw, pero paalalahanan mo sarili mo yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kasi minsan kinakailangan natin gisingin ang sarili natin, damdamin natin eh. Minsan nakakalimot na tayo. Dahil minsan nilulunod tayo ng problema eh. Talagang pinapahinto tayo ng problema. Praise God. Hallelujah. Ikalawang bagay, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay laging sariwa tuwing umaga. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po ba ang mana sa Biblia? Yung mana, ito po yung pagkain ng mga Israelita, kulang-kulang po 3 milyon nang sila po ay patungo sa Promised Land. Mana. Yung mana po parang ito'y tinapay. Ang sabi po ng mga mahusay na mga ngaral, ang mana daw po ito ay pagkain ng mga anghel. Ba? Kumakain din pala yung mga anghel, no? Pinakain po sila. In almost 40 years na journey nila, dapat na po apat na araw lang nilang lalakbayin ang lupang pangako. 40 days pala, hindi 4 days. 40 days nilang lalakbayin ang lupang pangako, umabot po sila ng 40 years. Bakit to? Kasi reklamo sila ng reklamo. Imbis yung kabutihan ng Panginoon nakita nila yung puro problema, nakita nila yung puro higante, nakita nila yung puro kawalan. Pero hindi nila alam na sila ay sinamaan ng ating Panginoon mula doon sa pagtawid, no? Sa pagtawid ng dagat, hinati ng Panginoon ng dagat, mga kapatid, 2 beses sa panahon ni Moses at sa panahon ni Joshua. Pinakain sila sa disyerto, nagpapatubog ang Panginoon ng tubig, disyerto, dapat langis. Pero tubig, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, kayo ba ay nagkasakit? Kayo ba ay nasira, naluma ang mga damit nyo? Ang mga paa nyo ba ay nagkaroon ng kalyo? Ang mga sandalyas nyo ba ay nangasira sa 40 taong yung paglalakbay? Sinala sila ng ating Panginoon eh. Nakaranas ba kayo? Nakaranas ba kayo na pinabayaan ko kayo? Kaya makita po natin, mga kapatid, kung di man po natin ma-appreciate sa umagang ito yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, salaminin mo po sa Biblia ang katapatan ng Panginoon. Na pinakain niya ang kulang-kulang na 3 milyon, no? Sa kanyang himala. Minsan po magpapaulan po siya ng quail. Ano ba yung quail sa Tagalog? Pugo. Biro kakain halos 3 milyon. Ang kagandahan po sa mana, yung tinapay na pinapakain niya, hindi ka pwede magtago para kinabukasan kasi uurin. May nagtangka sa katakawan eh. Baka bukas wala kaming pagkain eh. Yung pag-aalala po ba ang nauuna, mga kapatid? Kaya ang ginagawa ng iba, nagtatago. Kinabukasan, kinamagahan, may uod na. Kasi sapat po, ibig sabihin, sapat ang biyaya ng Panginoon araw-araw, tuwing umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Hallelujah! Praise God! Praise God! Hallelujah! Kaya wag po natin ipag-alala ang bukas. Kaya hindi nga natin alam kung gigising pa tayo bukas eh.
ang alalahanin po natin ngayon. No? Yung, kung anong concern mo ngayon, yun ang harapin mo, mga kapatid. Ang isa pong maganda, ang di mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa nito. Amen po ba? Minsan kasi pinoproblema natin ang problema ng Diyos sa buhay natin eh. Hello, nandyan po ba kayo? Katulad po ng isang kaklase ng anak ko, sabi ng anak ko, "Anak, bakit di ka makatulog? Ang tagal po ng graduation." Inintay ko kung kailan ako graduate eh. No? Ibig sabihin po, graduating na sila, pero inaalala niya, kung gagraduate siya, aabot siya ng graduation. Hindi siya makatulog dahil doon. Nag-aalala siya. Kapatid, ang pag-aalala, marami pong kinakain na nutrients sa ating mga katawan yan. Pero dapat po yan, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen. Sabi po ng Biblia, cast our cares on Him for He cares for us. Ipagkatiwala sa Panginoon ang mga alalahanin sapagkat siya ang nakakaalam ng ating mga pangailangan at kulang sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko kanina, hindi po recycle ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ikatlo na ho tayo. Ang katapatan ng Diyos ay garantiyang sa hinaharap. Ibig sabihin po, God's faithfulness for the future. Ang katapatan ng Panginoon sa mga panahong darating. Katulad ng sinabi ko kanina, marahil hindi pa ho natin alam kung anong mangyari bukas. Pero mga kapatid, God holds our future. At minsan po sa buhay natin, sabi nga, God sometimes seemingly hindi inaalaw po niya yung storm na mag-rage. Ano ibig sabihin? Pinahintulutan niya minsan na minsan God calm the storm sa buhay natin. But sometimes God allow the storm to rage, but He calms His children. No? Yun ang kagandahan. No? Minsan po, inaalaw niya na dumaan tayo sa mahigpit na pagsubok, problema, mga kapatid. Pero ang kagandahan nun, mga kapatid, pinapayapa niya ang ating mga puso, no? Pwede nating buksan, wala ko sa ano ko eh, no? Wala sa yung Deuteronomy chapter 8, 1 to 8. Gusto kong basahin ko lang po na ako na magbabasa. Okay lang po ba? Ang ganda ho nito eh. Naalala ko lang eh. Deuteronomy 1:8 Tagalog, mga kapatid. Deuteronomy 8 chapter 8 1 to 8. Sakupin ninyo ang lupaing ito na ihanda ko para sa inyo. Yan ang lupaing ipinangako ko sa inyo. Ito po yung pangako ng Panginoon sa mga Israelita. Sa mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Tuloy po natin. Verse 2. Tapos na po? Okay. Hanggang 8 po yan, sorry. Yan. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Kaya minsan, kapatid, instead na tayo po run from God, run to God. No? Sa panahon na tayo umaabot ng mga pagsubok, imbes na lumayo tayo, mga kapatid, lumapit lalo tayo sa Panginoon. Hindi lang mo sa pagsubok, kahit sa mga pagpapala na ating po naranasan. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tuloy po natin. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Kita ho natin, sabi doon, yung mana, hindi nila alam. Walang nakakaalam ng mana na yun, yung pagkain na yun. Hindi nila nakita yun. But truly, na ang Panginoon, alam po ba ang Panginoon is amazing God? Amen? God always amazes us of His goodness sa buhay natin. Amen? Minsan wala na, no way out na. Pero makita mo mga kapatid, sa amin, karanasan namin mga kapatid, 4 ang anak ko, nag-aral po yun, puro private pa. At kung maalala niyo po, nung kami nandyan sa isang simbahan, minsan ang pagkain po namin, inihimalay ko yung palay, yung pong sanga pinagsangahan. Napagkakamalan po ako magnanakaw pa dahil sanga na nga lang, kinukuha ko pa. No? Para makakain. But nakita ho natin yung katapatan ng Panginoon sa buhay namin, mga kapatid. Hindi kami pinabayaan ng aming Panginoon, ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po ang kapurihan. Kaya minsan po pinahintulutan niyang daanan natin yung mga bagay na yun upang lalo nating tingnan ang kamay ng Panginoon kung paano kumikilos sa atin. Si nanay, kasama pa namin si nanay yun, na-hospital yung anak namin, si Nathan eh. No? Praise God.
At dinala po ng asawa ko yung anak namin sa St. Luke pa, no? Ang St. Luke po yung kung tutusin, yung allowance namin doon, yung kwarto pa lang, pang isang linggong allowance ko na sa church. Kwarto pa lang ho yun. Inabot ho kami ng isang araw lang bago mag-isang buwan. Nag-bill kami ng 337,000. 22 years ago. 22 years ago po yun. 337,000 ang bill namin. But niligtas po kami ng Panginoon doon. Nakauwi kami nang walang utang. Sabi po dyan, no, pagkain hindi ninyo kilala ng inyong mga nino, ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo ng tao hindi lamang nabuhay sa tinapay kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon, ni Yahweh. Tuloy po natin. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan. Ito yung sinasabi ko kanina, kinukwento ko, kaya naalala ko no? Hindi nasira ang kasuotan ni namaga ang inyong mga paa sa kalalakad. Biro nyo, hindi namaga, mga kapatid. Ganong himala ang Panginoon. Sige po, tuloy natin. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdisiplina sa isang ama sa kanyang mga anak. Kaya minsan nung pagka tayo ay pinaparaan sa ganito, isa po palang paalala sa atin na magbalik loob na tayo sa Panginoon. Amen? Nakilala natin sa buhay natin na wala, apart from Him, we can do nothing. Yun po, no? Dinidisiplita ng, kapag kang isang bata ho, nasa daan, nasa kalian, at hindi na siya hinahanap ng nanay niya, tatay niya, kung uwi o hindi kakain o hindi maliligo o hindi mag-aaral o hindi. Ibig sabihin po, ang anak na yun, illegitimate, hindi tunay na anak yun. Pero kapag ikaw ay napapansin, kinakalabit, minsan pinipitik, ibig sabihin, mahal ka. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, o kung sa akin sabihin, ako, alam ko, mahal ako ng Panginoon. Sa katabi nyo, mahal ka ng Diyos. Praise God. Oh, praise God. Alam, mahal ako ni Mrs. Oh, siyempre naman. Praise God. Okay, tuloy po natin mga kapatid, tuloy natin. Kaya, matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Balik po, sige, tuloy po natin. Sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis, at bukal na magos sa mga burol at mga kapatagan. Last na yan. Sagana rin doon sa trigo, cebada, ubas, igos, bungan ng punong granada, olibo. At makita po natin mga kapatid, kung ito po'y kayang iparanas ng Panginoon dito sa lupa, how much more po sa kanyang piling. Amen po ba? Kung ito kayang ipadana sa atin dito mga kapatid, o marahil hindi natin maranasan dito, ang mahalaga maranasan sa langit. Amen po. Kaysa sagana ka rito, tapos iba pupuntahan mo. Hello, wala ka sa piling ng Panginoon. Di ba, naghihirap tayo rito, pero ang katapusan nito mga kapatid, nasa piling tayo ng ating Panginoon. Pero ikaw, magsagana ka rito, at pagdating sa iyong buhay na pag-alis mo sa lupang ito, naghihirap ka doon sa pagkahiwalay sa Panginoon. Saan po pipiliin ninyo? Amen po ba? Kasi sabi dito, piliin ninyo mga kapatid. Pinapalaan tayo na piliin natin ang ating Panginoon. Sige po, magtatapos na po ako dito. Hallelujah. Kaya po dahil ang Diyos ay hindi nagbabago mga kapatid, sabi ng Hebrew 3:8, no? He is the same yesterday, today, and forever. Mga kapatid, masasandigan po natin ang katapatan ng Panginoon. Masasandalan po natin ang katapatan ng Panginoon. Kung meron kang dapat sandalan, kung meron kang dapat hanapin mo at sandalan mo ang ating Panginoon. Hindi ang trabaho mo. Tandaan po natin, ang trabaho ng sarado yan, lalo sa mga BDO. Sino yung mga, BDO, ano yan? BPO, sorry, BDO tuloy. Pwede din magsarado BDO, di ba? Ang Bangko Pilipino nga, nagsarado eh. Sabihin, lahat ng bagay, walang permanente mga kapatid. Relasyon, hindi rin permanente yan. Pero sa pag-aasawa, till death do us part, yun po ang commitment, no? Mga kapatid. Kamatayan lang magpapahiwalay sa atin. But God will still remain faithful. Amen po ba? Kaya po, ang Panginoon ay tapat. Amen po ba? Kaya lagi nating alalahanin, ulitin ko, yung mga ginawa ng Panginoon, kung di natin maalala yung ginawa ng Panginoon, alalahanin po natin, basahin natin ang salita ng Panginoon at makita ho natin kung gaano kamangha-mangha ang kamay, makapangyarihan ng kamay ng Panginoon na marami nagadlang pero walang nakapagpahadlang sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po sa huli mga kapatid, no? Ang pagbalik tanawa hindi para manatili tayo roon sa nakaraan mga kapatid, kundi para baunin ang mga aral patungo sa inaharap. Ulitin ko yon.
upang baunin po ang mga alalahaning ito sa ating mga hinaharap ng katapatan, pantay ginabayan, sinubaybayan, iningatan, pinubay ng ating Panginoon, no? Sinamahan ng ating Panginoon. Yun po ang maging gabay, maging lakas na saligan natin upang tayo po ay magpatuloy sa namang hamon ng buhay. Amen. God's faithfulness through the years. At ang Panginoon po, hindi siya sumusuko, hindi tayo binibitawan ng ating Panginoon. Kaya ho, parehong Diyos ang nagtawid sa iyo kahapon, ang magtatawid din sa iyo sa bukas. Ang reputasyon po ng Panginoon ay nakabase, ay nakataya sa kanyang pangako, sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. Hindi siya kailanman nabigo. He is what He is, what the Bible says He is. Kung ano sinabi po ng Biblia, siya yun. Kung ano yung pinangako niya, gagawin niya po yun. Meron po ilang babasahing isa pa, last na, sige. Ito na yung kahuli-hulihan talaga. Ayan. God is not created and does not depend on anything for His being. He simply exists. Siya ho ay hindi nilikha ng tao. Walang kumukontrol sa Kanya. God is not limited by time, past, present, and future. Mga kapatid, alam niya lahat. Wala akong oras sa Kanya. Hindi siya limitado, hindi siya kontrolado ng oras. He is always present, faithful, and consistent. It implies God is present with His people, not just distant. Hindi ho siya yung Diyos na nakating, okay ka ba dyan? Mabubuhay ka ba dyan? Hindi ho ganun mga kapatid. Hindi siya malayong Diyos. Sinlapit lamang po siya ng dasal. Nandyan ho ba kayo? Sabi mo sa kapatid mo, sinlapit lamang siya ng dasal. A prayer away, mga kapatid. Hallelujah! Not just distant. It's a promise of His active presence to save and sustain. Na tayo po ay ligtas at tayo po ay sustain ng ating Panginoon, katagpuin ng ating Panginoon. Sa anumang sitwasyon meron tayo. And God is immutable, hindi po siya nagbabago. Meaning He does not change. His character, power, and promises remain and reliable, constant, regardless of external circumstances. Anong pong nangyayari sa paligid, mga kapatid? Sabi nga, lagi ko inulit, ang Diyos, manatili siyang Diyos, pero ang tao kapag walang Diyos, walang saysay ang kanyang buhay. Hallelujah. Kaya po sa umagang ito, choose to remember God's faithfulness. Our life start and end with a choice. Piliin mo, mga kapatid, piliin mo ang maniwala at magtiwala, ipagkatiwala, isandal mo ang buhay mo sa Panginoon. Pwede ko tayong tumayong lahat. Hallelujah. Pwede po nating awitin yung dakilang katapatan sa bawat pighati. Kapatid, anong bigat ng sitwasyon meron ka? Anong problema na alam mong di mo na kayang lampasan? Anong sitwasyon sa iyong nakaraan na ang gagawin na natiling bangungot ng iyong buhay? Kapatid, ang Diyos ay hindi pa tapos sa buhay mo. Ang Diyos ay nagpapasimula pa lamang ng isang mainam na karanasan sa buhay mo. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Matibay na sandigan, Panginoon, ang katapatan mo. Hallelujah. Bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan Panginoon, pag-asa lagkang nagbibigay ng bukang liwayway. hinahon. Nagbubukas ng mga pintuan. Marahil, pwedeng magsara, Panginoon, ang pintuan. Pero maraming ang bintana sa langit, Panginoon. Hallelujah! Windows of opportunity, Lord, for us to enjoy your favor, for us to experience, oh God, your faithfulness sa aming mga buhay. Hallelujah! Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon.
ay magkakaroon po tayo ng communion. But before na tayo po ay magpartake ng communion, can we see to it na pwede po ba nating tiyakin sa ating mga sarili sapagkat hayag po ang ating buhay basa ng Panginoon ng mga pangyari, sitwasyon, kaisipan, karanasan, laman ng ating puso. Ang dilim sa Panginoon, ang dilim sa atin ay liwanag sa Kanya. Saan tayo magtatago sa harapan ng ating Panginoon? Inahanap tayo ng ating Panginoon. At ang liwanag na yon ay isang senyales na ikaw, ako, nais niyang baguhin ang mga pangyari sa buhay mo. Kapatid, huwag kang makontento. Huwag kang makontento dahil ang pag-ibig ng Panginoon laging sariwa bawat umaga. And your moment and God's moment start now. Ang moment mo at ang moment ng Diyos sa buhay mo magpapasimula ngayon. Huwag mo nang liwalin nakaraan, kapatid, yung mga pangit sa nakaraan. Pwede tayong magsabi ngayon, Panginoon, I want to have a fresh start. Panginoon, gusto kong magkaroon uli ng bago ngayon. Yung mga nakaraang blessing, nakaraang buhay, kapigatian, problema, Panginoon, iwanan ko na yon. Gusto ko, ito na ngayon, Panginoon. Mula sa araw na to, pagkakatiwala ko muli ang buhay ko, Panginoon. At nais kong isang malalim na karanasan mula sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Pwede natin kausapin ng Panginoon. Sige po, ikaw at ang Diyos ang mag-usap. Bibigyan ko kayo ng at least 2 minutes na kausapin niyo ang Panginoon. Sige po. Handa siya makinig sa lahat. No? Hindi siya limitado. Hindi siya limitado, kapatid. At wala siyang favoritismo sa bawat sa atin. Pantay-pantay ang pagmamahal, pagtingin, pagliligtas ng Panginoon sa bawat sa puso sa atin. Kilala ka niya. Mahal ka niya. Nais ka niyang ihango. Nais ka niyang bigyan ng pag-asa. Huwag kang matakot. Sasamahan ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy ko pong itinataas ang bawat isang narito. Sa may mga pinagdadaanan sa kalamang buhay, patuloy kang maging kalakasan po nila, Panginoon. Maranasan ka sa umagang ito na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, Diyos na hindi lumilimot, Diyos na hindi mo ibitaw sa anumang sakuna, sitwasyon, sirkumstansya, at di ka limitado, Panginoon, sa mga pangyari sa mga buhay upang iabot ang iyong mapaghimalang kamay, Panginoon. Lord, iatang mo po, Panginoon, ang iyong mapagmahal na kamay, mapagligtas na kamay sa bawat isang narito, Panginoon. Hallelujah. Yakapin mo sila, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isang narito. Sa mga may masakit at karamdaman, Panginoon, sa mga may suliranin, Panginoon, enlighten our hearts. Remind us of your word. Palahanan mo kami, Panginoon, sa ginawa mo sa nakaraan upang makita namin, Panginoon, ang kabutihan, katapatan mo sa bawat sa pusa amin. Hallelujah. Pwede pong tawagin si Pastora Len at si Pastora Cecil para po sa ating communion. Mga kapatid, sila po yung ating leader na simbahan. No? Praise God. At aktibo itong dalawa na to eh. Mamaya po, baka bigyan pa tayo ng lalo pang apoy sa Panginoon. Sige po, panalangin po ni Pastora Len, ni Pastora Cecil, yung tinapay. Pastora Len sa ano po, sa Sige Saro. po, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon,
sa tinapay na ito, Lord God, na sumisimbolo ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sapagkat dahil dito, nagkaroon po kami ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. But it is always your grace, Lord. Hallelujah. It is always your unending love. It is always your faithfulness, Panginoon. Kaya kami ay patuloy, Panginoon, na nakakatayo. Kaya kami, Panginoon, patuloy na nagpapatuloy sa buhay na ito. It is always because of you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Inaalala po namin lagi, Panginoon. Tulungan mo kami na lagi at lagi naming alalahanin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na nagmumula sa iyo. Buhay, Lord, na sagana. Buhay, Panginoon, na punong-puno ng grasya. Salamat, Panginoon. Tunay po, nakarapat-dapat lamang na lagi ka naming pasalamatan. Lagi naming bigyan, Panginoon, ng mataas na pagtingin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag namin iyong kalilimutan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Ito po ang dalangin namin in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga dugo, Panginoon, na nabubo doon sa krus. Nagsilbing kabayaran ng aming mga kasalanan. Hindi namin deserve, Panginoon, lahat ng ginawa mo doon. Kami mga basahan, Panginoon, sa iyong harapan. Matitigas ang mga ulo, matitigas ang aming mga puso, Panginoon. Napaka-disobedient namin, Lord. Napaka-mapagmalaki namin, Panginoon. Lahat ng kaya naming ipagyabang, Panginoon, nakikita mo, Panginoon. Lahat ng katigasan ng kalooban, Panginoon, naroroon lahat. At salamat, Panginoon, sapagkat ipinakita mo sa amin, O Diyos, na ikaw na Diyos, napakamahabagi, napakamatapat, Panginoon. Ikaw na Diyos, Panginoon, na napakapagmamagmahal mo, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord, na minahal. Patuloy mo kami, Panginoon, na pinagpapasensyahan, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord, na hinihintay kailan kami magbabalik loob sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga dugo mo na nabubo doon, Panginoon, sapagkat binibigyan kami nito, Panginoon, ng kapatawaran, bagong buhay, Panginoon. Binibigyan kami ng kagalingan, O Diyos. Binabago kami, Panginoon, sa patuloy araw-araw, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat po, Lord Jesus. Can never thank you enough, Panginoon. Can never thank you enough, O Diyos. Thank you for the blood that was shed on the cross for us. Praise your name, O God. I just want, O God, na lahat ng iyon, Lord, tulungan mo kami, baguhin mo po kami, Lord. Patuloy kaming magkaroon ng kauhawan sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, na humingi ng tawad sa iyo every time, Panginoon, na bumabalik lahat ng hindi maganda, Panginoon, na pag-uugali, Panginoon, laban sa iyo, mga hindi pagsunod. Change us, Lord, from glory to glory until, O God, dun sa season, Panginoon, that we will be like you. A Christ-like life, Panginoon. Maranasan ng bawat isa sa amin. Purihin ang iyong pangalan. Salamat po, Lord, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. In Jesus' name. Itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa pagiging sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Brand new start, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
aming natin, Panginoon, patuloy po namin babaunin, O Lord God, maging kalakasan sa haligan ng aming mga buhay. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa ginagawa at patuloy gagawin sa buhay ng bawat sa puso sa amin. Hallelujah. Hallelujah. At mo sabi ng Amen. Praise God po, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you that you are the provider of our lives. Salamat, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay sa lahat ng aming mga pangangailangan. And as we give our tithes and offerings, O Lord God, this is a token of our worship, our thanksgiving, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Lord God, we give you all the praise, the glory, and the honor. And as we give, Lord God, thank you on how you increase our faith. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, just a short testimony lang po bago po ako umawit kay Lord, no? 2 years ago po, no, naoperahan po ako sa submandibular gland. Meaning po, tinanggal po yung aking isang salivary gland. Sabi ko po sa doktor, Dok, paano po yan? Wala na po akong laway. Sabi ko hanggang ganun. But praise God, may isa pa po pala tayong salivary gland. Dalawa po yun. At may natira pang isa. At isa pa po sa pinagpapasalamat ko kay Lord, no, hindi po nawala yung aking boses. Kasi po, yung po ay puhunan ko sa buhay, di po ba, bilang teacher. At ito, yung sabi ko, Lord, huwag niyo pong alisin yung tinig ko, yung boses ko para makapag-share ng iyong salita. Paunti-unti man, pero salamat po kay Lord, binibigyan niya po ng grasya, ng wisdom, paano po mag-share. At salamat po sa mga taong nagpupush, no, para po kami ay makapag-share ni Brother Joel. Yan. Salamat po sa inyong buhay. Amen po. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't maramay. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Amen. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko
Diyos po ang papuri at pasasalamat sa pagsamba. By request? Na kuya, ako naman nakakanta. Purihin ng Panginoon at tayo po ay patuloy na nagbibigay ng mga announcement ng ating church. Ayan, nilista ko na po. Hallelujah! Ang dami, baka magkamali na naman. So, purihin po ang Panginoon at unang-una na po ang ating crossover 365. Online devotional po natin from Monday to Saturday. Ayan. 7 p.m. po. Patuloy po nating suportahan mga kapatid. Kung kayo naman po ay may mga Facebook, hindi lang natin panoorin. Siyempre, pagbulay-bulayan o pag-aralan din natin. Tingnan natin sa scripture ng Lord, di ba? At i-share na rin po natin. Maging kabahagi po tayo. I-share po natin yung live stream na yon. At saka po ang ating patuloy na midweek service every Wednesday. Purihin ang Panginoon. Pwede po natin palakpakan si Lord. Para po kay Lord. Isa pa po, para kay Lord yan di ba? Yan ay gawain ng Panginoon. At patuloy na invitation sa atin, magsama-sama po tayo. Kung malapit lamang po kayo, nakakatawa nga po sila Pastora Evelyn, taga-Guyong pa. Di ba? Ay, hindi! Pulong Buhangin na po yun, Pulong, kasi dinaanan namin Guyong So, Pulong Buhangin, layo. Marilao, ayun, Kung kaya naman, Marilao talaga. Kung kaya naman po, punta po tayo. Sama-sama po tayong patuloy na mag-aral, mag-banding, di ba? Dito po sa main church. Yun po ay 7:45, minsan po 8 p.m. nagsisimula. Kasi depende sa crossover moments ng tapos. And then, ang patuloy po na ating Sunday service, every Sunday. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Ayan. Dapat nandyan ka ulit. Sabihin mo, nandito ka ulit next Sunday. Sabihin mo. Amen. Amen. Ayan. At syempre, ay meron din po tayong Sunday service sa ating CCFC North Caloocan. Ang laki nung yung font size ko yung CCFC North Pastor Froilan. Ayan. Yan po ay every Sunday, then 3 p.m. naman po yan. At ang ating outreaches after Sunday service, every Sunday, Paumbong, ayan, mag-hi naman po tayo sa mga taga-Paumbong, ang Family po de Guzman at sa mga kasama dyan. Saan po? Ayan, dito, naka-live tayo Okay, hi po tayo, mga taga-Paumbong. 1, 2, 3, hi! Yun, mga taga-Paumbong, purihin ng Lord sa inyong mga buhay. At syempre, sa mga taga-San Rafael, isa pa pong hi! Hello naman! Hello! Mga ganun mga estudyante ko. Ayun, At alam niyo po, isa sa mga pangunahing kailangan din po itong outreaches natin sa Paumbong at San Rafael ay yung pong transportation. Suporta po ng bawat isa sa pagpunta rin po doon. Hindi po biro, mga kapatid, ang pagpunta rin po doon. Ang inaabot kami sa Paumbong ng 1 oras. Pero depende yon kung may traffic o wala. Depende rin sa gas, kung hanggang lang. Di ba? At sa San Rafael, ilang oras mo kayo doon, papunta? Ganun din? Sige, sabihin natin, commute muna. 4 hours. Hindi, kasi ngayon, intayan po talaga sa jeep pagpunta doon. Naranasan po yan nila si Sir Salen nung nag-commute sila. Dahil may mga panahon na hindi available o wala din pong sasakyan. Ang hirap po nun. 4 hours mag-aantay ka. Alam ko, binayaran nila yung ilang katao sa jeep para lang umusad o mag-go na yung jeep, At, yun nga po, hinaasahan po natin, patuloy po natin suportahan yung ating mga outreaches. Yan ay mandato ng Panginoon to go and make disciple. Saan man po tayo nang ilagay ng Panginoon. At hindi rin po yan magpapatuloy kung wala rin po yung pagtutulungan ng church. Sino po ba ang church? Tinan nyo ulit yung katabi nyo. Yan, yung ating kapwa. Yan ang church na patuloy na magkakaisa, magtutulungan sa paghayo
diba, sa paglilingkod sa Panginoon. Malay nyo nga po kila Sister Joby at Brother Alan, no? Sa Cavite ang magkaroon ng CCFC, di po ba? Purihin ang Panginoon, palakpakan po natin si Lord. Ayun, no? Baka naman, brother. At sa iba pang mga lugar, kung saan man po dalhin ng Panginoon. Ano po? At, syempre, ang ating first anniversary. Wow! First anniversary at first summer outing. Wow! Humahabol po tayo sa summer. Yan po ay gaganapin sa Bentasia Pavilion sa San Vicente po. May 17. Ayan. Tanungin niyo yung katabi niyo kung nakapagpalista na. Nakapagpalista ka na ba? Sabihin mo, baka hindi pa eh. Pag hindi pa po, taas yung kamay, then punta po tayo kay Sister Grace o sa akin po. Ano? Para makapagpa-register. At ngayon po ay last day na rin po ng registration. Tama po ba? Registration last day. Ayan. So kapag wala pa kayo, dapat nandun kayo. Dahil sama-sama po tayo doon. Ayan. Mr. Cecil, baka may sasabihin ka? Ito po ay potluck. Ayan, hanggang Thursday. Ayun. Okay po. Sige po. Hanggang Thursday. Ayan po, yun sa mga hindi pa po nakapagpalista, hanggang Thursday po, sama-sama po tayo na makiisa sa ating first year anniversary ng church at summer outing po natin. Ito po ay potluck, ibig sabihin, dala po tayo ng pwede nating i-share. Ano po, kung marunong kang, meron kang special na adobo, wow naman, sama-sama nating dalhin yan. Ano pa po? May babayaran. Ito nga, nakalista sa akin, meron pong one-time payment. Sabihin mo one-time payment sa mga kabataan. 100 lang po yan. Okay? Covered na po ang lahat. Okay po? So, kanino po ibibigay? Pwede po bang itaas ng kamay dun sa ibibigay natin yung 100 na one-time payment? Ayun, kay Brother Joel. Okay po? Alam nyo na ha. So, kung wala pa kayong naibibigay, punta kayo kay Brother Joel. At naman, doon sa per week natin, sa adult, ayan actually, yung adult lang magbibigay 100 per week. Ibig sabihin, sakop na rin yung ibang kusino man, Na ilang weeks po yon? 7 weeks, ayan. So, 7 weeks, 100 per week, per adult lang po yon. Parang, suporta natin at tulong na rin natin dun sa mga walang kakayanan din po. Okay po? At ang naka-assign naman po dito, ako at saka si Sister Grace ko. Mga adult, ayan pwede po tayong lumapit kay Sister Grace. At last na po, meron po tayong, syempre sinaselebrate po natin ang mga may birthday. Ayan. Pwede po ba nating tawagin dito sa harapan ang nagsa-celebrate ngayong May? Unang-una na, naku, wala si, gwapong Temon na. Ate, wala si Temon? Ayan, May 3, si Raymond po, anak po ni Ate Cecil yan. At, meron din po, puro pogi yata to May pogi din. Si Carl Jerry din, yung panganay na anak ni Sister Anna at Brother Jerry. Kaso nga lang, nasa trabaho yata Ayan, May 7 naman po siya. At pogi pa rin. Ano ba naman yan? Ikaw na magpakilala, Pastora Ren. Yung gwapong asawa ni Sister. May 19. Ayan tingnan nyo na po yung mga mukha alam at saka yung date. At meron pa rin pogi. Ano ba naman yan? Tumingin po kayo sa likod. Ayun yung aming kuya, Kuya Georgit, May 20. Ayan. At meron pang isa. Kasabihin po niya, syempre hindi naman pogi. Maganda to talaga mula umpisa pa lang. Si Ate Ada. Kaso si Ada, punta ka dito. Happy birthday, baka naman. Tayo po, inaayayahan po dito sa harap at maipanalangin po kayo. Meron po ba akong hindi nabanggit na May na celebrant? Pwede po kayong mag-approach dito o lumapit para maipag-pray. Sino po May? Yung lagi din niyang kasama daw.
Okay. Ano pangalan niya? Angela. Yan, sasama si Angela sa ipapanalangin ha, doon sa magpe-pray po. Tandaan nyo. Anniversary. Baka po may ngayong May po. Anniversary. Oo, meron din pa. Oo nga pala. Naku, yung aking isang anak, sorry. Si Kate Ann Domingo. Yan, May 28 ba? Kate Ann? At May 29, si Micaela. To si Tita Min, nakalimutan ni Tita Min. Tara dito sa harap. Ayan. Meron pa po hindi na sama. Meron pa anniversary. Wala? O, tara na po dito. Kate Ann, Brother Dax, Brother Jojit, Meg. At yan po ay ipapanalangin. Tatawagin po natin ang isa sa mga leader po natin ng church. Ayan. Pwede po natin tawagan si Pastora Evelyn. Ayan. Pastora Evelyn, ma-request po kayo na maipanalangin. Sige po, ating pong panalangin ng mga birthday celebrants ng May. Thank you, Lord. Extend our hands to them. Hallelujah. Father, we thank you so much for these souls that you have given, O Lord God. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, sa mga ginagawa mo sa kanila bawat araw, Panginoon. Salamat sa buhay, sa kalakasan, O Diyos. Lord God, salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa kanila. At sa lahat, Panginoon, ng kanilang mga tinatangkilik. Lord God, bless it, Father. Give them the desires of their hearts, O Lord God. Favor upon favor, blessing upon blessing, O Lord God. And Father, we declare, Lord, that every time, Lord God, na humahakbang sila, Panginoon, papunta sa school, papunta sa church, papunta sa trabaho, Panginoon, we declare that no weapon formed against them will ever prosper. In the name of Jesus. And we declare, Lord God, life, O Lord God, in the Spirit, fire in the Spirit, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, rain down blessings upon them, O Lord God, spirit, soul, and body. Father, we give you all the praise and the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Happy birthday. Ihahabol ko din po. Meron nga din pala celebrant sa paumbong din po, baka makalimutan ko. Si May. Yan, May, happy birthday din po. May 20 din po yan. At si Agnes, ayan, May 16 po. Ayan. So, happy birthday po sa bawat isa. Ayan. Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan pa po nating palakpakan ng ating Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon, na grabe ang katapatan sa atin mula pa po nung tayo pinanganak hanggang sa mga sandaling ito. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Tumana po tayo ng 5 tao. Pwede po ba sabihin natin sa kanya, 5 tao, hanap kayo, sabihin niyo po sa kanya, God is faithful sa iyo at sa akin. Lumibot po kayo, mga kapatid. Huwag po yung mga nasa malapit nyo, yung nasa malayo. Sabihin niyo sa kanila, God is faithful sa iyo at sa akin. Mula noon hanggang ngayon, lumibot po kayo. Libutin niyo po ang mga kapatid natin. Sabihin niyo sa kanila, God is faithful. Libot po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. God is faithful sa iyo at sa akin mula noon hanggang ngayon. Praise God. Praise the Lord. Amen. Pwede po natin itaas ang ating mga kamay. Sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Can we just raise our hands? Thank you, Jesus. Hallelujah. Pinapupurihan ka namin, Lord. Pinasasalamatan ka namin, Lord. You deserve all the glory, all the praises, Panginoon. Lahat ng karangalan ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa iyo ang lahat ng iyon, Panginoon. Salamat, Lord, sa katapatan mo sa amin, Panginoon. Sa nagdaang taon, hallelujah. Salamat po, Lord, sa bawat paggising namin, Panginoon, mula noong naitatag ang aming church, Panginoon. Ang iyong church, hindi sa amin, Lord. Ang iyong church na itinatag, Panginoon. Your grace always greets us every
every morning na gumigising kami. At kaya po kami nakatatatag, Panginoon, dahil po sa iyong kahabagan at kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Di man namin deserve, Lord, pero Lord, dahil ito ay kalooban mo, hinahayaan mong mangyari. Pinaparaan mo lahat ng pagsubok, Panginoon, sapagat nais mo, Lord, na yung church mo, Panginoon, nakatingin lamang sa iyo, hindi po sa aming mga sarili, hindi sa aming kakayanan, hindi sa aming, Panginoon, ang mga skills o anumang talento o anumang edukasyon na mayroon kami. Pinapaalala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kaya kami narito lahat, Panginoon. Because of your grace, Panginoon, dahil sa kahabagan mo na ipinaparanas mo sa amin bawat araw. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the Lamentations chapter 3, verse 23 to 24. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang katapatan mo, Panginoon, siyang nagsasalba sa amin at magbibigay sa amin ng patuloy na garantiya para po humakbang ang aming mga paa, hindi lamang sa susunod na taon, sa mga susunod na mga taon, through generations and generations, Panginoon. Lord, ang katapatan mo magsasalba sa iyong church, Panginoon. Salamat, Lord! Salamat, Panginoon! Bless each and every one of us, Panginoon! Salamat, Lord, sa iyong mensahe sa amin, sa aming mga puso. Salamat, Lord, sa kagalakan, sa kapayapaan. Ingatan mo po ang bawat isang narito, Panginoon. Katagpuin ang iyong presensya. Yakapin ang iyong presensya, Panginoon. Patuloy na magbigay ka ng pag-asa sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na immutable, hindi kailanman nagbabago. Patuloy na magmamahal. Patuloy, Panginoon, na magiging matapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we will no longer fear, Panginoon. Wala ang takot, Panginoon, para humakbang sa mga susunod na araw. Purihin ka, Panginoon. You deserve all the glory. We praise your name. This is all we pray, O God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody shall say, Amen and Amen. Hallelujah. 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 Sige po, maaari po nating kamayan ang ating mga nakasama ngayong umaga sa ating Sunday service. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y masasaya sa puso ko. Wala na ng iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya sa puso ko. Wala na lang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat pag-ibig mong hindi basa ng kahit na wala nang iba sa iyo. Mahal o Ama, ikaw ang Diyos na tapat sa ilang banal. Para kay Lord. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y masasaya sa puso ko. Wala na ng iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong ng pag-ibig mong hindi kaya tumbas
Tumbasan ang kahit na paman, wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Nararanasan ng pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Blessed Sunday, everyone! Ay, yung mga nabunot daw po, pwede nating lapitan na po yung nating nabunot. Baka po may mga natupad na ano po na ating pinag-pray sa iba. Pinag-pray na ating mga kapatid natin. Ano po?